Si Freya ay isang lawyer sa isang matao at mayaman na lungsod. Ngunit kahit isang matagumpay na tao na siya na may natapos at maayos na trabaho, ay hindi pa rin siya masaya. Siguro ay dulot iyon ng stress sa trabaho at ng pagiging mag-isa niya sa buhay. Ang kanyang mga magulang kasi ay nasa ibang bansa, kasama ang kanyang nakababatang kapatid dahil sa espesyal na kapansanan nito. Siya lamang ang naiwan sa Pilipinas dahil sa kanyang propesyon at sa kanyang kagustuhan na dito sa bansa umunlad. Isang araw, nang umuwi siya galing sa kanyang trabaho, ay may nakita siyang liham na nakaipit sa maliit na siwang ng pintuan ng inuupahan niyang apartment. Kinuha niya iyon at sinama papasok sa loob ng bahay. Pagkatapos niyang mag-ayos ng sarili, ay sa kanya binuksan ang liham habang nakaupo sa sopa at umihigop ng mainit na tea. Napakunot naman ang kanyang noo nang mabasa kung ano ang nilalaman ng sulat. Kaagad niyang kinuha ang kanyang telepono upang tawagan ang kanyang ina. "Ma, ano po ang gagawin ko dito sa pamana ni Lola?" Tanong niya sa kanyang ina habang ito ay nasa kabilang linya. "Siguro ay panahon na rin, anak, upang makapagpahinga ka muna dyan sa trabaho mo. Mamasyal ka muna sa probinsya at tingnan ang lumang bahay." Tugon naman ng kanyang ina. Isang kasulatan mula sa gobyerno at Office of the Court ang natanggap niya, na naglalaman na ang lumang bahay na pagmamay-ari ni Jupiter Cortez Marinaro ay pinamana sa anak at apo nito. Nakasaad rin doon na kapag walang nag-claim ng lumang bahay, ay mapupunta iyon sa gobyerno. At kapag nangyari ang bagay na iyon, ay wala na raw silang karapatan na bawiin pa ang bahay at lupa. Napahinga na lamang siya ng malalim sa kanapailing nang matapos na ang tawag. Napatitig siya sa sulat na nasa ibabaw ng lamiseta habang nag-iisip kung ano ang kanyang gagawin. Napahilod siya sa kanyang sentido nang bagyang sumakit ito nang biglang pumasok sa isip niya na halos 2 buwan na siyang walang nakukuha na kaso. Siguro nga ay panahon na upang makapagpahinga muna siya. Ano nga bang masama sa pagpunta sa lugar kung saan isinilang at nag-iisip ang kanyang ina? Bona ang desisyon niya na magpahinga muna dahil na rin sa pagkumbinsa sa kanya ng kanyang ina at upang maasikaso na rin ang bahay at lupa ng kanyang lola. Kinaumagahan ay maaga siyang nagpunta sa trabaho upang magpaalam. Hindi naman siya nahirapan dahil kaagad rin naman siyang pinayagan. Dumaan na rin siya sa court upang i-update ang bahay at pati na rin ang lumang pamana ng kanyang lola. Pumirma lamang siya ng mga papeles at pagkatapos ay okay na. Namili siya ng ilang mga pagkain at mga gamit sa supermarket bago siya tuluyang umuwi sa kanyang apartment. Naganda na rin siya ng kanyang mga gamit para sa kanyang pansamantalang pamamalagi sa probinsya. Tatawagan naman siya sa trabaho kung sakaling may mga kailangan na ng serbisyo niya. Kaya naman okay lamang na maging kampante siya. Kinaumagahan ay kaagad siyang bumiyahe papunta sa probinsya. Halos 4 na oras naman ang kanyang inilagi sa jeep at bus para lamang makarating sa sinilangang lugar ng kanyang ina. Bata pa siya noong huling beses na makarating siya sa bahay ng kanyang lola. Simula kasi nang namayapa ito, ay hindi na muling umuwi pa doon ng kanyang ina. Naaalala raw kasi nito ang matanda sa bawat sulok ng bahay. Malawak ang bakuran na puno ng mga halaman ng lumang bahay na halatang napabayaan na sa mahabang panahon. Merong 2 palapag ang bahay na yari sa bato at kahoy na dinisenyo hango sa sinaunang palasyo ng Romanya. Maganda ang bahay at kahit pawala yung linis at may ilang bahagi ng sira, ay nagsusumigaw pa rin ang kagandahan nito. Gamit naman ang susi na kalakip ng liham, ay pumasok siya sa loob ng bahay. Hindi naman niya maiwasan na hindi mapahanga nang makita ang ayos at disenyo ng loob nito. Gumagana pa rin ang fuse ng kuryente, kahit na may ilang ilaw na hindi gumagana. Maayos pa rin ang daloy ng tubig sa gripo, kaya naman wala siyang magiging malaking problema. Una niyang lininis ang silid na tutuluyan niya. Pagkatapos ay sinunod niya ang salas, kusina at pati na rin banyo. Nagpaskil na rin siya ng papel sa labas sa may bakod na may nakasulat na kailangan niya ng karpentero upang maisaayos muli ang buong bahay. Iniwan rin niya ang numero niya roon
Kaya naman ang tanging gagawin na lamang niya ay ang maghintay. Pero habang naghihintay ay mas minabuti na lamang niyang maglinis upang mapabilis ang kanyang gawain. Isang payak ng ngiti ang namutawi sa kanyang mga labi nang makita niya ang malinis na kapaligiran. Sulit ang kanyang pagod sa kinalabasan ng kanyang paghihirap. Dahil doon, ay maaga siyang nakatulog at nagising na lamang nang tumunog na ang kanyang telepono. Pasado 8:00 na yon ng umaga. Kaagad siyang bumangon at sinagot ang tawag sa pag-aakala na mula yon sa kanyang trabaho. Pero nagising na lamang siya at napakunot ang noo nang hindi pamilyar na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Good morning. Ako nga po pala si Carlos, isang karpintero. Nakita ng nanay ko ang karatula sa may gate ng bahay nyo. Wala naman akong trabaho kaya naman nagbabakasakali na ako na available pa rin po ang offer na yon. Alang ng baritonong boses mula sa kabilang linya. Napatango siya bagamat hindi nakikita ng kausap. Ay mukhang naiintindihan naman ito yon. Nang matauhan naman siya, ay saka siya sumagot ng oo. At inanyayahan nito na magpunta sa bahay makaraan ng ilang minuto. Pagkababa naman niya ng tawag, ay mabilis siyang tumakbo sa banyo upang maglinis ng sarili at magpalit ng kanyang damit. Pagkatapos ay bumaba na siya sa kusina upang maghanda ng kape at tinapay. Makalipas naman ang ilang minuto, katulad ng kanyang tinuran kanina, ay may kumatok na nga sa kanya sa pintuan. Isang matanda at kuskusi na lalaki ang inaasahan niya na makikita niya kapag binuksan niya ang pintuan na iyon. Pero kabaliktaran nito ang tumambad sa kanya. Guwapo, sopistikado kung tumindi, at matikas ang pangangatawan ng lalaking nakatayo sa harapan niya ngayon. Ako nga pala si Carlos, at base sa reaksyon mo, ay hindi ako ang inaasahan mong darating no? Anas ng binata. Napailing naman siya sabay bukas ng malaki ng pintuan. Hudyat na pinapaunlakan niyang pumasok ang lalaki. Tumuloy naman ito sa loob habang nagmamasid sa paligid. Mabuti na lamang at nakapaglinis siya kaagad, kung hindi ay nakakahiya sa binata. Pinaghanda niya ng kape at tinapay si Carlos habang pinapaliwanag niya ang mga gusto niyang mangyari. Sinabi nito na sa oras na magawa na ng binata ang bahay, ay ibebenta niya iyon upang makatulong na rin sa kapatid niya para sa mga pangangailangan nito sa ibang bansa. Nagbigay rin naman ang lalaki ng mga mungkahi patungkol sa kung magkano ang aabutin ng papaayos ng bahay at kung ano-ano ang dapat na kumpunihin. Nagpalitan sila ng kanilang mga opinyon hanggang sa magkasundo sila at nagkakilala na rin. Nagsimula kaagad si Carlos sa kanyang gawain, pero kulang siya sa gamit at meron mga dapat piliin. Nagpaalam siya sa dalaga na aalis muna upang kumuha ng kanyang mga gamit at bibili na rin ng mga materyales. Pero nang makita niya ang dalaga na nakaupo lamang sa may sala habang hawak ang telepono nito, ay nagdadalawang isip siya na umalis. Bumalik siya sa loob upang lapitan ito at kinagulat pa ng dalaga. Liga, sumama ka sa akin upang makalibot ka rin sa bayan, ani ng binata. Nagliwanag ang mukha ni Freya at mabilis itong tumango. Magkasabay silang lumabas ng bahay at sumakay na rin sa mini truck ng binata. Katamtaman lang naman ang bilis ng pagmamaneho nito. Marahil ay upang mapagmasdan niya ang kapaligiran. Nakababa ang bintana ng sasakyan, kaya naman malaya niyang nararamdaman ang sariwang hangin na malayong malayo na sa lungsod. Tahimik naman siyang pinakikiramdaman at sinusulyaban ng binata, habang ito'y napapangiti na rin. Ilang minuto pa ang lumipas, ay nakarating na nga sila sa bayan. Walang malalaking mga gusali at mall ngunit, kompleto pa rin naman sa establishmento. Hindi naman maiwasan ni Freya na hindi umanga dahil sa simple at magandang paligid. Para siyang napunta sa ibang panahon at dimensyon. Nagpunta na nga sila sa hardware store upang bumili ng mga materyales na kakailanganin ni Carlos sa pagsasaayos ng lumang bahay. Tahimik lang naman siya na nakamasid sa binata habang kausap at namimili ng mga gamit. Sinamahan niya naman ito sa may counter ng magbabayad na dahil sa kanya iyon nakaatas. Pagkatapos ay maingat nila iyong nilagay sa likod ng mini truck ni Carlos. Saka sila muling sumakay. Pero bago sila tuluyang umuwi, ay dumaan mula sila sa bahay ng binata upang kuhanin ng mga gamit nito. Napakagandang bata. Ngayon lamang kita nakita rito sa bayan, iha.
boses ng isang babae na mula sa may likod ng maya-maya pa ay lumitaw mula roon ang isang ginang na kamukha ni Carlos. Pawisan nito at nakasuot ng overall denim clothes. Tinatanggal nito ang suot ng mga gloves sa kamay habang naglalakad papalapit sa kanya. Naiwan kasi siya sa may sasakyan dahil tumakbo na papasok ng bahay ang binata at sinabing mabilis lamang raw ito doon. Pinati naman niya ang ginang at magiliw na nagpakilala. Sinagot niya ang mga katagang binitawan nito kanina at sinabing umuwi lamang siya para sa pamana ng kanyang lola. Naikwento naman sa kanya ng babae na naaalala niya noon si Aling Jupiter dahil doon talaga raw ito lumaki at doon nakapag-asawa. Napakabait daw ng lola niya at madalas mamigay ng magagandang bulaklak sa mga kalapit na bahay ito. Hindi naman niya maiwasan na hindi mapangiti dahil sa magandang mga salita na binibitawan ng ginang patungkol sa kanyang lola. Mama, umuwi lamang ako upang kuhanin ang aking mga gamit. Bumili rin kami ng mga materyales sa bayan. Anang ng binata habang lumalabas ng pinto ng bahay. Nagbilin pa ang ginang ng ilang mga paalala sa anak nito at inimbitahan siya na saluhan sila sa hapunan mamaya. Nahihiya naman siyang tumanggi, kaya naman wala na siyang ibang pagpipilian pa kung hindi ang tumango rito. Pagkatapos ay sumakay na sila sa sasakyan at umuwi na sa lumang bahay. Kaagad na nagsimula sa kanyang trabaho si Carlos, samantalang si Freya naman ay paminsan-minsan ay tumutulong sa mga magagaan na gawain. Nagluto rin siya ng kanilang pagkain at palagi rin niyang binibigyan ng malalamig na inumin ng binata. Unang inayos ni Carlos ang mga panara ng mga bintana na hindi gaanong may galaw dahil kinalawang na ang mga bisagra nito. Habang naghihintay si Freya ng oras ng pananghalian, ay naalala niya na may isang lugar pa siyang hindi nalilinis at iyon ay ang attic. Kaya naman binuksan niya ang trapdoor sa may kisame at hinila ang hagdanan pababa. Pero napakunot noon na lamang siya nang hindi umabot sa sahig ang dulo ng hagdan dahil na-stuck na iyon sa bandang pagitna at ayaw nang bumaba pa. Tinawag naman niya si Carlos na kasalukuyang namamahinga at umiinom ng tubig sa may beranda sa labas. Mabilis naman na dinaluhan siya ng binata at tinignan ang hagdanan. Matagal na itong hindi nagagamit kaya naman kinalawang na rin. Anang nito. Tinanong niya kung maaayos pa ba iyon at sa kabutihang palad ay nagawan rin iyon ang paraan ng binata. Ilang minuto na inayos at inasikaso ni Carlos ang hagdanan habang pinapanood lamang niya ito mula sa kanyang pagkakaupo sa dulo ng sopa. Maya-maya pa ay tinawag na siya ng lalaki at sinabing ayos na ang hagdanan. Masaya naman niya itong pinasalamatan, saka ito nagpresinta na samahan siya paakyat sa ani. Hindi naman siya tumanggi dahil magpapasama rin naman talaga siya rito, kahit pa hindi ito nagpusang magsabi na sasama ito sa kanya. Makapal na alikabok at tumpok-tumpok ng mga malalaki at maliliit na mga kahon ang tumambad sa kanila nang nakaakyat na sila sa itaas. Bumaba naman kaagad si Carlos upang kumuha ng walis, basahan at iba pang mga panlinis. Sinimulan naman na niya na buksan isa-isa ang mga pabilog na bintana doon upang makapasok ang sariwang hangin sa loob. Magkatuwang nilang nilinis ang paligid at isa-isang nilipat ng pwesto ang mga kahon upang malinis rin. Pagkatapos ay naupo sila sa sahig at sinimulan ng buksan ang mga kahon upang alamin ang mga laman doon. Natikila naman siya nang buksan niya ang isa sa mga maliliit na kahon doon at nakita niya ang isang lumang sobra sa ilalim ng mga pinunit na mga papel. Kinuha niya iyon at binuksan. Tumambad sa kanya ang isang liham na agad niyang binasa. Para sa minamahal kong si Miguelito, hindi ko alam kung mababasa mo pa ito o hindi. Hindi ko rin alam kung magkikita pa ba tayo o hindi na. Buo na ang desisyon ng mga magulang ko. At wala na akong ibang magagawa pa. Mahal kita. Alam mo yan. Pero hindi tayo pwede. Siguro hanggang alaala na lamang tayo. Palagi kong iingatan ang kayamanan na binaon nating dalawa. Nang sa gayon, ay hindi rin kita makalimutan. Nagmamahal, Jupiter. Napakunot ang kanyang noo nang mapagtanto na hindi yon ang pangalan ng kanyang lolo. Pinasa niya muli ang liham ng ilang beses upang siya ay makasigurado.
Tinignan rin niya ang loob ng kahon sa pagbabaka sakali na may makikita pa siya roon. Pero napahinga na lamang siya ng malalim nang wala siyang ibang makita sa loob kung hindi ang mga punit-punit na papel. Napansin naman siya ng binata, kaya naman nilapitan siya nito at tinanong kung ano ang problema. Pinakita naman niya ang liham at hinayaan nitong basahin iyon. Miguelito ang pangalan ng lolo ko. Bulalas ni Carlos. Napatayo si Freya dahil sa gulat. Pakaramdam niya ay para silang pinagtagpo ng tadhana. Pinanood niya ang binata na kalkalin rin ng kahon sa pagbabakasakali rin na may mahahanap pa sila roon. Pero kahit inalis na nito ang mga punit na papel, pinaliktad ang kahon at basahin muli ang liham, ay wala na talaga itong nakita pa. Nagdesisyon tuloy silang buksan ang lahat ng mga kahon doon, dahilan kung bakit nakalimutan na nila ang kumain ng pananghalian. Hindi na nila namalayan ang oras at tatauhan na lamang nang tumunog ang telepono ni Carlos. Sinagot iyon ng binata at saka lamang naalala ang pangako sa ina. Nanlaki naman ang mga mata ni Freya, saka nagpaalam na maliligo muna siya. Naiwan naman sa atik ang binata upang ayusin ang mga kinalat nila roon. Pagkatapos, ay eksaktong tapos na sa pag-aayos ng sarili si Freya nang bumaba siya mula sa itaas. Gamit ang mini truck ng binata, ay nagpunta sila sa bahay ni na Carlos. Magiliw naman silang sinalubong ng ina nito na nagngangalang Carmela. Inaalalayan ng ginang si Freya papasok ng bahay hanggang sa nakaupo na ito sa may hapagkainan. Nagpaalam naman ang binata na maliligo muna. Kaya naman walang ibang pagpipilian si Freya kung hindi ang tumulong at makipagkwentuhan sa nanay nito. May ngiti sa mga labi si Freya nang makatapos silang makapaghapunan. Ngayon na lamang kasi muling naranasan ng dalaga na kumain sa hapag ng may kasama. Madalas kasi ay mga instant food lamang ang kinakain niya at palagi rin siyang mag-isa. Napagaan noon ang pakaramdam niya at pansamantalang nakalimutan ang patungkol sa liham ng lola niya. Kinaumagahan ay maagang nagpunta sina Carlos sa lumang bahay upang gawin ang mga dapat na ayusin dito. Nagtataka naman siyang makita ang dalaga na patakbong sumalubong sa kanya habang mayroong magandang ngiti at bitbit ang liham. Napatawa at napailing na lamang siya sa cute na akto nito. Good morning, Carlos. Magandang balita. Nakita ko na ang clue. Proud na saan ito. Sumama naman siya sa dalaga sa loob dahil hinila siya nito papasok. Naupo sila sa may sopa at doon nito nilatag ang isa pang papel na mayroong mga drawing. Nagsimula na ring magpaliwanag si Freya patungkol sa nalaman nito. Tinuro nito ang drawing na kulay pula sa dulo ng liham at sinabing prutas iyon. Saka nito binaliktad ang liham at tinuro ang mga linya at drawing. Doon ay inakala nila na disenyo lamang iyon. Ito ang mapa papunta sa kayamanan na binuo ng lola at lolo natin. Anas ni Freya. Sigurado siya na iyon ang clue na naiwan ng kanyang lola. Hindi man siya detective, lawyer naman siya. Nag-aral din naman siya kung paano mag-imbestiga upang makasigurado siya na tama ang lahat na binibigay na impormasyon ng kanyang kliyente. Alam niya na prutas ang bilog na kulay pula na nakadrawing sa dulo ng liham ng lola niya. Pero hindi niya alam kung anong klaseng prutas iyon. Habang abala ang binata sa pagkukumpuni ng bahay, ay abala naman siya sa pagsunod sa mapa na ginuhit ng kanyang lola. Nagsimula siya sa likod ng lumang bahay, katulad ng nakaguhit sa likod ng liham. Pagkatapos ay sinundan niya ang linya na nagdala sa kanya papunta sa malaking puno. Tumingala siya roon upang alamin kung may kulay pulang prutas ba iyon. Pero wala siyang nakita, kaya naman nagpatuloy na lamang siya sa pagsunod sa guhit. Nakarating siya sa loob ng gubat na ilang metro ang layo mula sa likod ng lumang bahay. Pero bagkos na matakot siya, ay namangha pa siya dahil sa napakagandang kapaligiran. Napapikit pa siya habang nakatingala at ninanamnam ang malamig na sariwang hangin at ang init ng sikat ng araw. Bago sa kanyang pandinig ang magandang musika na nagmumula sa mga ibon at pagsasayaw ng mga puno. Pakaramdam niya ay unti-unting ginagamit ng mga ito ang kanyang puso at isip. Samantalang sinundan naman siya ni Carlos nang mapansin nito na hindi siya bumabalik. Pero nang makita ng binata na nag-e-enjoy ang dalaga sa paligid, ay pinanood na lamang nito iyon habang may ngiti sa mga labi.
Parang may kung ano sa loob ni Carlos na naging dahilan kung bakit hindi niya maalis ang kanyang paningin sa dalaga. Pakaramdam niya ay huminto ang oras at tanging si Freya lamang ang nakikita ng kanyang mga mata. Natauhan na lamang siya nang lumingon sa kanyang dalaga at ngumiti. Mabilis siyang nag-iwas ng tingin habang napapakamot na lamang sa kanyang ulo. Tapos ka na ba, Carlos? Hala, nakalimutan kong magluto. Anong oras na ba? Naaalarmang saad ng dalaga. Gusto na lamang magpakain sa lupa ni Freya nang maalala niyang hindi pa siya nakakapagluto. Masyado siyang naliw sa paligid at sa mapa. Kaya naman nawala sa isip niya ang patungkol sa pagkain at sa binata. Mabilis naman siyang naglakad pabalik sa lumang bahay habang tahimik lamang na nakasunod sa kanya ang lalaki. Sa labas na lamang tayo kumain. May alam akong masarap na kainan sa bayan. Anas ng binata. Nahihiya naman siyang lumingon sa binata at pagkatapos ay tumango. Napatawa naman sa kanya ito na mas lalong nagpapula sa mukha ni Freya. Sumakay na nga sila sa sasakyan ng binata, saka sila tahimik na bumiyahe papunta sa bayan. Naliw naman siya sa panonood sa labas ng bintana hanggang sa makarating na nga sila sa kanilang destinasyon. Simple lamang ang restaurant at napaka-presko ng style nito. Magkasabay silang pumasok sa loob at naupo sa bakanting table na malapit sa may pintuan. Kagad naman silang nilapitan ng waiter upang abutan ng menu at kuhain ng kanilang mga order. Isang order naman ng kanin at adobo ang in-order niya, samantalang kanin at ginisang tokwa at baboy naman ang in-order ng binata. Nagdagdag pa sila ng dessert na bilo-bilo o yung ginataang matamis na may saging, ube, kamote, sago at harinang binalot ng pabilog. Success ang kanilang kain nang sila ay makatapos ng kanilang lunch. Ngunit bago sila muling bumalik sa lumang bahay, ay nag-aya muna si Carlos na maglakad-lakad upang makapamasyal ang dalaga. Hindi naman naiwasan ni Freya na mag-enjoy habang binibisita ang bawat store na nakakuha ng kanyang atensyon. Naging tagapitpit pa nga niya ang binata ng kanyang mga pinamili. Ngunit ngiti at pagsuporta lamang ang natanggap niya rito. Hindi na rin nila namalayan ng oras dahil pasado mag-alas 4 na ng hapon nang makabalik sila sa lumang bahay. At dahil naman sa abala na sa ginagawa niya ang binata, ay inalok niya itong doon na maghapunan, na hindi naman ito tinanggihan. Nang sumunod na mga araw, ay napapansin ni Freya na gumigising at nag-aayos na lamang siya para sa binata. Nakalimutan na rin niya ang patungkol sa liham at pati na rin sa kayamanan ng kanyang lola dahil nag-e-enjoy siyang kasama si Carlos. Hanggang isang araw ay hindi nagpakita ang binata na naging dahilan ng kanyang pag-aalala. Hindi ito nagpaalam sa kanya at wala rin namang sinabi noong nakaraang araw. Kaya naman minabuti niya na puntahan na lamang ang binata at panahon na rin siguro upang umamin ng nararamdaman niya para rito. Nag-ayos si Freya at nagpaganda para sa espesyal na araw na iyon. Buo na ang loob niya na magtapat sa binata. Kaya naman, masaya siyang nagpunta sa tahanan nito. Pero sa halip na si Ginang Carmela ang sumalubong sa kanya nang siya ay kumatok sa pintuan, ay isang bagong dalaga ang tumambad sa kanya. Maganda ito at may magandang pangangatawan. Pero ang tinura nito ang mas nakapukaw ng kanyang atensyon. Hi, ako si Melissa, ex-girlfriend ni Carlos. Wala si Tita Carmela dito eh. Nagpunta siya sa bayan upang bumili ng pagkain. Sad ng dalaga. Parang gumuho naman ang mundo ni Freya nang marinig ang mga salitang iyon. Ang kanyang lakas ng loob na baon niya ay bigla na lamang nawala na parang bula. Hindi pa siya nakaka-recover sa babae nang bigla namang lumitaw si Carlos sa may likod ni Melissa na bagong ligo at nagpupunas pa ng basa niyang buhok gamit ang isang towel. Tinanong siya rito kung bakit siya napadalaw at inaniyahan pang pumasok sa loob ng bahay. Babalik na kasi ako sa lungsod dahil sa biglaang trabaho. Kaya naman, ipapakiusap ko sana na pakabilisan ang pagkukumpuni ng bahay. May nahanap na rin kasi akong buyer eh. Anas niya rito. Wala pa naman siyang balak na bumalik sa lungsod. Pero upang makaiwas sa awkward na sitwasyon, ay na lamang ang naisip niyang sabihin. Sinabi rin niya na late na ito sa trabaho nito. Kaya naman pinuntahan na niya ito sa bahay nila. Sumabat naman sa usapan nila si Melissa
na humingi ng pasensya dahil biglaan rin ang pagbalik nito kaya wala raw kasalanan si Carlos. Hindi raw alam ng binata na darating ito dahil plano raw nito na sorpresahin ng binata. Napatango na lamang siya sa babae saka tumalikod na at umalis. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa kirot na mutawi roon. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil sa padalos-dalos niyang desisyon. Dapat ay inalamunan niya kung may kasintahan ba ang binata at kung pareho sila ng nararamdaman sa isa't isa. Naiiya siya sa kanyang sarili dahil sa naging asta niya kanina. Kaya naman nang makarating na siya sa lumang bahay, ay kaagad siyang nagkulong sa kanyang silid. Kahit pa narinig niya ang pagdating ng binata, ay hindi siya lumabas upang batiin ito. Hindi rin siya nag-abala na magluto o kahit magpakita man lang rito. Pasado 6:00 na nang bumaba siya. Wala naman naroon ang binata ngunit nag-iwan niyon ng liham sa ibabaw ng lamesa. Kinuha niya iyon at binasa. Napahinga naman siya ng malalim nang malaman na tapos na ang trabaho ni Carlos. Sinulat ng binata roon na hindi na raw siya nito inabala pa, kaya't nagsulat na lamang siya ng liham. Iniwan rin ito ang mga resibo ng lahat ng binili at nagastos sa pagpapagawa ng bahay. Hindi naman niya maiwasan na hindi madismaya sa isiping salapi lamang talaga ang habol ng binata sa kanya. Kinaumagahan ay maagang nagising si Freya upang ihanda ang kanyang mga gamit. Inayos na rin niya ang pera na sahod ni Carlos at nilagay iyon sa isang sobre. Pagkatapos ay kinuha na niya ang liham ng kanyang lola at nagdesisyon na ituloy na lamang ang paghahanap ng kayamanan nito. Sinundan niya muli ang linya na nakaguhit sa likod ng liham. Nagpunta siya sa malaking puno at pumasok sa loob ng gubat. Pagkatapos ay naglakad siya paakyat sa malaking mga bato hanggang sa makarating siya sa isang napakalinis at magandang ilog. Napapalakpak na lamang siya sa sobrang paghanga sa kapaligiran. Maingat at mabilis siyang lumapit sa tubig at pinamihasa ang kanyang mga paa sa lamig ng tubig doon. Naupo siya sa may gilid habang ang kanyang mga paa ay parang batang nagtatampisaw sa lamig ng tubig ng ilog. Habang ginagawa niya iyon, ay pinagmamasdan niya ang paligid. Maya-maya ay natigilan na lamang siya nang makita niya ang dalawang puno na parang magkayakap dahil sa magkalapit na mga sanga nito. Nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita nito ang mga bunga ng dalawang puno at ito ay kulay green. Dali-dali naman niyang nilabas muli ang liham ng kanyang lola mula sa kanyang bulsa at ikinumpara ang pabilog na kulay pulang prutas doon. Ang rambutan ay kulay green kapag hilaw at pula naman kapag inog. Nakita ko na, ang prutas na ginuhit ni lola ay walang iba kung hindi rambutan. Bulalas niya. Mabilis siyang umahon sa tubig at tumayo upang lumapit sa puno. Pinagbasdan niya ang paligid nito hanggang sa napadako sa gitnang puwang ng mga puno ang kanyang paningin. Maya-maya pa ay lumood siya roon at nagsimulang halukayin ng lupa gamit ang maliit na sanga ng puno na napulot niya. Kahit mahirap, ay hindi siya tumigil sa paghukay hanggang sa may matamaan siyang matigas na bagay doon. Mabilis naman niyang hinukay gamit mismo ang kanyang mga kamay hanggang sa tuluyan nang lumitaw ang isang lumang bilog na lalagyan ng mga tinapay na yari sa isang steel. Kinuha niya iyon habang umuupo sa may damuhan. Nahirapan pa siya na buksan iyon dahil nangalawang na iyon dahil sa tagal ng panahon. Pero ang inakala niyang kayamanan ay hindi pala literal na kayamanan na kumikinang, kung hindi ay ang mahalagang alaala ng kanyang lola. Ang mga alaala na ayaw mapura at makalimutan ay kinukonsidera bilang isang kayamanan. Kaya naman naiintindihan niya ang kanyang lola Jupiter kung tinago nito iyon at tinawag na kayamanan. Namalagi muna siya roon habang ini-enjoy ang kapaligiran at tinitignan ng mga lumang litrato ng kanyang lola kasama si Miguelito, na lolo naman itong si Carlos. Hindi niya mapigilan na hindi mapangiti dahil sa bawat litrato ay sumisigaw ng pagmamahala nilang dalawa. Nagbasa rin siya ng mga liham ng mga ito para sa isa't isa na nagpaluha naman sa kanya. Muli siyang bumalik sa pagtatempesaw sa tubig nang matapos niyang tignan at basahin ang nilalaman ng kayamanan ng lola niya. Habang ninanamnam niya ang malamig na tubig, ay naisip niya ang sinabi ng lola niya sa isa sa mga liham roon. Nagsisisi ito na hindi nito pinaglaban ang pagmamahal nito para kay Miguelito.
Wala man lamang raw itong ginawa para kumbinsihin ang mga magulang nito na tanggapin ang kanyang kasintahan. Kaya naman sa huli ay nangaral ang lola niya na wag gagayahin ang ginawa nito. Hanggat may oras at pagkakataon pa, ay marapat na ipahayag na ang tunay na nararamdaman upang wala raw pagsisihan sa bandang huli. Napatayo naman siya sa kakiluwa ang kayamanan ng kanyang lola at naglakad na papauwi sa lumang bahay. Naligo siya at nagbihis upang maganda sa kanyang gagawin. Kumuha rin siya ng papel at ballpen upang magsulat sa liham niya para kay Carlos. Kung hindi niya masabi ng harapan, ay dadaan niya na lamang iyon sa sulat. Tanggapin man ito o hindi, ay wala siyang pakialam dahil aalis naman na siya. Sinulat niya ang kanyang nararamdaman para sa binata at pagkatapos ay inilagay iyon sa loob ng bilog na lagayan. Handa na lahat. Baon muli ang kanyang lakas ng loob, ay naglakad siya papunta sa bahay ng binata. Kahit pa may kalayuan niyon, ay wala siyang pakialam. Sa bahay wala rin naman kasi siyang sasakyan. Kaya naman no choice siya kung hindi ang maglakad. Kumatok siya sa pintuan habang nagdadasal na wag sana. Si Melissa ang magbukas roon. Sa kabutihang palad naman, ay si Ginang Carmela ang sumalubong sa kanya. Pinapasok siya sa loob ngunit hindi na siya tumuloy pa nang makita niya si Carlos at Melissa na naghahanda ng kanilang hapunan. Tinawag naman ng ginang ang binata at sinabing hinahanap siya ni Freya. Nakita ko na ang kayamanan ni Lola at pati na rin ng lolo mo. Nabasa at nakita ko na ang lahat ng nasa loob. May karapatan ka rin naman na makita ang nilalaman ng kayamanan. Kaya naman, dinala ko ito sa'yo. At isa pa, ay ikaw ang nakikita kong tamang tao na mag-iingat at magtatago nito dahil uuwi na ako bukas. Mahaba niyang saad. Tinanggap naman iyon ng binata at tinanayayaan pa siya na sumalo sa kanilang hapunan. Pero dahil ayaw niyang lamunin ng kahiyan, ay tumanggi siya at nagpaalam ng umalis. Hindi siya nakatulog ng gabing iyon dahil sa isip-isip na baka hindi makita at babasa ni Carlos ang liham niya rito o baka naman si Ginang Carmela at si Melissa ang makabasa at makakita noon. Dahil doon ay maaga siyang pumangon upang ihanda ang kanyang mga gamit. Kung ang pangalawang opsyon na naisip niya ang nangyari, ay at least ay nakaalis na siya at titiyakin rin niya na hindi na siya babalik pang muli. Eksaktong 7:00 na ng umaga nang makarating siya sa terminal ng bus, pero ilang minuto pa ang inintay niya bago dumating ang sasakyan dahil nakaalis na ang unang biyahe. Naupo muna siya sa mahabang upuan doon sa may gilid at walang ganang napatulala sa kawalan. Kumirot ang kanyang puso, ngunit wala na siyang magagawa pa. Balita niya ay nagbalikan na nga sina Carlos at ang ex-girlfriend nito dahil narinig niyang nag-uusap ang mga tambay sa may tindahan nang madaanan niya iyon. Ilang minuto pa ang lumipas ay nag-anunsyo na nga ang lalaki na pumila na dahil paparating na ang bus. Nagpatianod naman siya sa mga tao na nakapila at umakyat na sa sasakyan. 3 tao pa sa unahan niya bago siya ay tatigilan siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses na tumatawag sa pangalan niya. Napatakbo siya at nawala sa pila dahil sa pagreklamo ng mga kasunod niya nang mapatigil siya sa paglalakad. Hinanap niya ng tingin ang pinanggagalingan ng boses at nanlaki na lamang ang kanyang mga mata nang makita si Carlos sa may di kalayuan. Nalilito siya kaya naman hindi siya makaalis sa kanyang kinatatayuan. Hinintay na lamang niya na makalapit sa pwesto niya ang binata at makaalis na rin ang bus. Hinawakan naman ni Carlos ang kanyang mga kamay, saka siya hinatak nito papalapit upang yakapin. Mahal na mahal kita, Freya. Pasensya na kung naging duwag ako, pero mahal na mahal kita. Bulong ng binata sa kanya. Hindi na niya mapigilan pa ang mapaluha dahil sa tinura ng binata. Pakiramdam niya ay may humaplos sa kanyang puso na pumawi ng lahat ng takot, sakit at agam-agam niya. Magsimula ulit tayo. Bumurin tayo ng ating masayang mga alaala na matatawag rin nating kayamanan. Itatago at iingatan natin iyon hanggang sa magkaanak tayo. Pagkatapos ay masaya nating ibabahagi iyon sa kanila. At kasama sila ay mas palalaguin pa natin ang ating kayamanan. Saad ni Carlos. Sunod-sunod siyang tumango bilang tugon
at maigpit na binalik sa binata ang mga yakap nito. Hindi na nga natuloy ang kanyang pag-alis dahil muli silang bumalik sa lumang bahay. Namalagi silang dalawa roon sa loob ng halos isang buwan hanggang sa magdesisyon sila na lumuwas at magsimula ng bagong buhay sa lungsod. Doon na rin sila naikasal at nagsama bilang mag-asawa. Walang masamang sumugal at maging matapang, basta't nasa tamang daan at panahon ay walang mawawala kung susubukan mong umamin at magsiwalat ng nararamdaman, lalo na sa taong mahal mo. Hanggat may oras pa at pagkakataon pa, ay wag nang magpatumpik-tumpik pa dahil nasa huli ang pagsisisi.